Welcome to Pandesal Forum here at 84-year-old Kamuning Bakery Cafe. Meron tayong very important topic today. Of course, it is Bonifacio Day, the 160th birth anniversary of the founder and the leader of the first nationalist anti-colonial revolution in Asia, which was the Philippine Revolution of 1896, si Andres Bonifacio. We have with us today, of course, the great-grandnephew of Andres Bonifacio, whose great-grandfather, si Attorney Gary Bonifacio, ang great-grandfather niya was the brother of Andres Bonifacio, who was with the hero when they were both killed in Cavite. Of course, we have a very special guest, a modern-day nationalist advocate of social justice and international law, former presidential spokesperson, former presidential legal counsel, former Secretary Harry Roque. We will invite each of them to give an opening statement about Bonifacio Day today. And also, I'd like to acknowledge local historian of Manila, si Mr. King dito. Siya yung nagsuggest sa atin to, do this topic, which we usually do here every year. Nakalimutan ko lang this year kasi pinalit yung holiday natin. So, I'll acknowledge Mr. King. He also is advocating, sana hopefully in the city of Manila, where Andres Bonifacio came from, sana there will be a museum to the hero. Let us start muna now by inviting our two panelists to give their opening statements about Bonifacio Day. Bakit importante natin i-honor si Andres Bonifacio and ano ang legacy niya, what inspired us about Andres Bonifacio. And then after the opening statement of our two panelists, we will open the floor for any questions about all topics. Let us start first with Attorney Gary Bonifacio. He is now a lawyer in the Commission on Elections, or COMELEC. His great-grandfather was the brother of Andres Bonifacio. He will tell us a little bit about it and why is Andres Bonifacio still very important to Philippine life and to our future. Welcome, Attorney Gary Bonifacio. Good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, pinanganak si Kat Andres Bonifacio, November 30, 1863, to be exact. We're celebrating the 160th birthday ni Andres Bonifacio. Sa lahat po ng holiday, bukod tanging si Andres Bonifacio lang ang isineselebrate natin na birthday. Other than that, lahat ng mga holidays natin with respect sa mga heroes, sineselebrate natin yung death anniversary nila. But insofar as Andres Bonifacio, it is his birthday. Kaya nga, tama-tama rin po na ang tawag sa kanya, Andres Bonifacio, may pag-asa. Meaning, ang Pilipinas po ay may pag-asa. May pag-asang umunlad, may pag-asang maging malakas na bayan, may pag-asang maging malakas na bansa. 160th birth anniversary, hinahamon pa rin po tayo ni Andres Bonifacio na muling pag-aralan, balikan ang kanyang buhay sapagkat marami pa pong dapat tayong matuklasan, malaman kay Andres Bonifacio. Especially na in the social media age, marami na pong dokumento ang lumabas ngayon
lalong-lalo na po yung sa Archivo General Militar de Madrid na kung saan more than 1,000 documents na na-preserve ng Spanish government ay nagiging accessible na po sa public at ngayon pa lang ulit natin nakikita yung panibagong perspektibo based dito sa mga bagong dokumentong inilalathala na ng Spanish government, yung Archivo General Militar de Madrid. So, ang hamon po natin sa lahat, muli po nating balikan ang kasaysayan, ang buhay ni Andres Bonifacio. At may apply ito sa kasalukuyang panahon. Maraming po salamat. Descendant of the Bonifacio family and also a lawyer of Comelec. Now let us welcome one of the foremost nationalists saka one of the most talented legal luminaries in the Philippines today, former presidential spokesperson, former presidential legal counsel, former University of the Philippines College of Law professor. Ang background niya, everybody knows he is a brilliant lawyer. He studied at University of the Philippines Law, also studied in the same school as former Senate President Ed Angara and Senator Miriam Santiago. Graduate din siya ng University of Michigan. Graduate din siya ng London School of Economics. Kaskwela niya si Clinton and other famous people. Let us welcome Attorney Harry Roque for his opening statement. Well, maligayang araw ng Bonifacio sa inyong lahat. Siguro sa panahon ngayon na merong mga ibang nag-iisip na tanging mga dayuhan lamang ang pwedeng magbigay ng katarungan sa mga biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen sa ilalim ng batas internasyonal, alalahanin po natin kung bakit binigay nila ang kanilang mga buhay para tayo maging malaya at magkaroon ng isang independenteng bansa. Ang pagiging malaya po, ibig sabihin yan, tanging tayo lang mga Pilipino ang dapat maglitis, mag-imbestiga at magparusa sa mga lalabag sa ating batas dito po sa Pilipinas. Nakalulungkot po na ang ating mga mambabatas para bagang binaliwala ang sakripisyo ng ating mga bayani at sila pa ngayon ang gustong mga dayuhan ang maghimasok sa mga bagay-bagay na nangyari dito sa Pilipinas. Papaalalahanan ko lang po sila na sa ating saligang batas, ang kapangyarihan po ng hudikatura ay nakasalalay lamang sa isang Korte Suprema at iba pang mga batas na binuo sang-ayon sa ating mga batas. Totoo po, nagkaroon tayo ng mga tratado kung saan linimitahan natin ang ating soberenya. Pero pagdating po sa ICC Rome Statute, natapos na po yung ating pagpayag sa jurisdiksyon ng isang dayuhan at banyagang korte noong 2019. At mula po noong 2019, dahil hindi po nakapag-imbestigang formalang prosecutor, wala na pong jurisdiksyon. Huwag mo nating maliitin ang sakripisyo ni Andres Bonifacio at ng iba pa nating mga bayani. Yan po ay para tayong mga henerasyon ngayon ay magkaroon ng malayang bansa kung saan ang mga Filipino West ang inaasahan natin magbigay ng katarungan sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Harry Roque, maraming tanong mamaya ang media about those issues. Ready, sabi ni Attorney Harry Roque, ready siya sagutin ang mga tanong about ICC and former President Duterte mamaya anytime na you want to ask. Before we go to those burning issues, may tanong tayo dito na binigay dito. Attorney Gary Bonifacio, pwedeng i-summarize nyo anong nangyari sa pamilya ninyo after pinatay yung ninuno ninyo sa kapatid niya si Andres Bonifacio. Nawala daw ang pamilya ninyo na ilang taon daw? In 1896 yata, di ba? Binaril siya. O, tapos, nagtago sa probinsya and then, anong gusto nyong, kasi sabi ni King dito, gusto niya magkaroon ng museum sa Manila. Anong suggestion niyo about Andres Bonifacio? Then after you answer those questions, marami tayong tanong kay Attorney Harry Roque about international law, ICC, and former President Duterte. Also.
At saka SMI also, the issues. Attorney Gary mo na, Una po, alam naman natin na 1897, pinatay si Gat Andres. Ang nakalulungkot, namatay siya sa kamay ng kapwa niya Pilipino. Hindi siya namatay sa kamay ng mga dayuhan. So, isang malagim at masakit na katotohanan na ang pumatay sa unang naglunsad ng revolusyon laban sa pamahalaang dayuhan ay kapwa niya mga Pilipino. So, yun ang pumatay sa kanya. At dahil po doon, nagkaroon ng mga matinding takot doon sa mga pamilya na naiwan ni Gat Andres. Kaya po, ilan sa amin, may mga nagpalit ng apelyido, ilan din sa amin, nagtago sa probinsya. Ako po, nung nag-come out ako in the open as apo ni Andres Bonifacio, kung di ako nagkakamali, that was 1992, nag-aral po kasi ako sa UP nung time na yon. Kumukuha ako ng kasaysayan, kasaysayan 1. Isa sa mga naging project namin is either mag-interview ng sikat na personalidad or gagawa ng family tree. So ang pinili ko po is gumawa ng family tree. So that was the first time na binanggit namin sa yung pamilya namin na apo kami ni Gat Andres. That was 1992. And since then on, tuloy-tuloy na po yun. So imagine niyo, for almost 100 years, never na magkakilala ang apo ni Espiridiona at apo ni Procopio Bonifacio. So, ganon po ang mga trahedya na nangyari dun sa pamilya ni Gat Andres. Now, dun po naman sa issue ng pagkakaroon ng museum, matagal na po rin naming inaasam yun na magkaroon ng sariling museum si Gat Andres. May mga pamilya kami na willing mag-donate or magbahagi ng ilang mga mementos ni Gat Andres Bonifacio. Tulad po nung baston. Yung baston po na ginawa ni Gat Andres, yun po ay yari sa Kamagong. May pilak sa magkabilang dulo ng... pilak, ibig sabihin silver. Apo, Wow. sa magkabilang dulo. Kasi po, ang baston nung panahong yun ay sumisimbolo ng iyong katayuan sa pamayanan. Kung hindi ka mayaman or walang kaya, hindi ka gumagamit ng baston, hindi ka gumagamit ng pamaypay. So, at ang nakakabili lang po ng mga baston ni Gat Andres noong mga panahon yun ay yung mga nasa alta de ciudad. So, yung proposal po ni Kaking, malugod po namin tinatanggap yon dahil sabi ko nga po, matagal na po namin ini-espouse na magkaroon ng sariling museo si Gat Andres. Meron po tayong itinayong museo sa San Juan, yung po ay museo ng Katipunan as the whole. Pero yung ina-advocate natin is magkaroon ng specific na museo para lang kay Andres Bonifacio para mas lalong makintal sa isip ng ating mga kababayan. Sino nga ba si Andres Bonifacio? Ano yung mga naiwan niyang mga magagandang alaala sa atin? At yung mga dapat na gayahing pag-uugali sa kanya. Pinarangalan daw ni dating Pangulong Duterte si Bonifacio noon. Binigyan niya ng award yata, posthumous. May tanong naman dito, Secretary Harris, about the issue about SMNI and ICC. Baka pwede ninyong i-comment daw ho, yung mga latest controversies about SMNI, ICC, saka may mga planong kaso or may kasong final yata si former Justice Secretary Laida de Lima yata or si Congresswoman. Mag-comment kayo. Well, unang-una po, no? Kilala nyo naman po, ako, na pangunahing advokasya ko ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Lahat po halos ng mga kakilala kong mga periodista
na nakasuhan ng libel, linalabanan natin at every opportunity sinasabi natin na labag ang criminal libel sa malayang pananalita at pamamahayag na naging desisyon na rin ng UN Committee of Human Rights sa kaso ng Adonis versus Republic of the Philippines na hinain din natin all the way sa UN Human Rights Committee. Yan din po ang dahilan kung bakit tayo'y tumayong private prosecutor sa mga kasong pinatay na mamamahayag sa Maguindanao Massacre dahil ang pagpatay sa isang mamamahayag ay isang yurok din sa malayang pamamahayag. At kung maalala no, pati si FG dati ay nung nagsampa ng sangkatutak na libel cases, nagain tayo ng kasong sibil na hanggang ngayon nakabinbin matapos ma-confirm ng Korte Suprema na may cause of action tayo for abuse of right dahil alam naman natin na panagot lang ang mga mamamahayag sa libel kung merong actual malice at yun po yung utter disregard for the truth. Kaya nga po, nalulungkot ako na sa panahon na pinupuruhan ngayon at binabantaan ang SMNI bilang isang media outfit ng Kongreso dahil di umano sa kanyang fake news, napakatahimik po ng mga mamamahayag. Dapat po sa lahat ng mamamahayag ang advocacy ng freedom of the press is a natural advocacy, pero tahimik po ang NUJP na normally maingay, tahimik din po ang KBP, tahimik din po ang National Press Club. Papaalalahanan ko lang po kayo kung bakit napaka-importante ng malayang pamamahayag at pananalita. Kasi sa isang demokrasya po, talagang importante na magkaroon ng malayang merkado ng ideya dahil sa pamamagitan ng malayang merkado ng ideya, nagkakaroon ng paninindigan ng opinyon ng taong bayan at pinagsama-sama po yan ay napakalakas sa sandata para mapanagot ang gobyerno sa pamamagitan ng public opinion. Importante rin po itong malayang merkado ng ideya dahil sa paghahanap ng solusyon natin, kinakailangan magkaroon ng matindit, maiinit na debate. Dahil sa pamamagitan lang ng debate, malalaman natin kung ano ang kasagutan sa ating mga problema. Kaya nga po sa ngayon, na binantaan na ang isang media outfit na SMNI, di umano dahil sa fake news, na kung titignan nyo naman ang clip, nagtatanong lamang kay Speaker Romualdez kung may katotohanan ba na 1.8 billion na ang kanyang nagastos bilang travel fund. Tinatanong po niya yon kung totoo. Hinihinga niya ng kumpirmasyon si Speaker Romualdez. Ang fake news po, kung sasabihin na gumastos ka ng 1.8 billion. Ngayon po, yun na nga po daw, magkakaroon daw ng investigasyon. Anong resulta ng investigasyon? Ito po ay magre-resulta sa chilling of the right of freedom of the press na sang-ayon po sa kaso ni Chavez versus Gonzales nung pinagbawal ni dating Secretary Gonzales ang pag-e-ere ng Hello Garci tape na ito po ay sakop sa pagbabawal by way of prior restraint, hindi lang po yung aktual na pagsusupil ng malayang pananalita, kundi mga bagay-bagay na po pwedeng magkaroon ng chilling effect on freedom of expression and freedom of the press. So nananawagan po ako ngayon sa lahat ng mga media practitioners, kinakailangan po magkaisa muli. Nung Maguindanao Massacre, nagkaisa po tayo. Nung mga libel cases na sinampa ni dating FG, nagkaisa po tayo. Iba po kasi ang kaso naman ng SMNI sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN, paso po yung kanilang prangkisa at walang kahit anong magagawa para pilitin ng Kongreso kung ayaw sila bigyan ng prangkisa. Pero kapag meron ka na pong prangkisa at habang importante ang malayang pamanalita at malayang pamamahayag, hindi po pwedeng gamitin ng Kongreso yung banta na ikansela ang prangkisa para supilin ang isang media outfit. Yan po ay pinagbabawal dahil yan po isang form of prior restraint or subsequent punishment na pinagbabawal po ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Ang tanong ko, nasan kayo, mga kasama natin sa media, sa panahon po na meron na namang banta laban sa kalayaan ng malayang pamamahayag? What do you think po sa nitong yung timing po ng magkakasunod na issue nitong House Resolution regarding ICC and issue sa impeachment kay VP Sara itong sa SMNI? Well, sinasabi ko na po na politika naman lahat ang pinagmumulan ng lahat. At kung titignan nyo ang mga landmark decisions ng Korte Suprema sa Constitutional Law, lahat naman yan nagdulot din, nagmula rin sa politika. From the time of Tanyada versus Angara, to the time of Francisco versus House of Representatives, to the time of Roque versus Arroyo, lahat po yan politika. Okay? At hindi po natin mapagkakait na siguro nagkaroon lang ng personalan sa panig ni Speaker Romualdez at ni VP Sara Duterte, kaya lahat ito po ay nangyayari.
Pero mabuti naman po, nagsalita ng Presidente pagdating sa issue ng impeachment. At nagsalita na siya at sa tingin ko naman, hindi siya susuyin ng mga miyembro ng Kamara de Representante. Pero baka kinakailangan na rin magsalita ang Presidente pagdating po sa ICC. At nagsalita na naman siya. Pakinggan niyo pong sinabi niya. Kung babalik tayo sa ICC, wala na pong epekto yan sa drug war dahil prospective po ang jurisdiction ng ICC. At dahil nawala na nga po yung jurisdiction ng ICC, nung natulog sa pansitan ng ICC prosecutor at humingi ng leave for preliminary investigation, 2 years matapos na naging epektibong pagbibitiw natin sa ICC, hindi na po pwede magkaroon muli ng jurisdiction ang ICC pagdating sa drug war. At kung babalik man tayo, na tama naman na dapat under continuous study yan, prospective nga po ang jurisdiction. Ang akin lang po, nanalo po ang Presidente, ang Vice Presidente, sa kaisa-isang plataforma lamang ng pagkakaisa. Dahil sa pagkakaisa, meron tayong lakas para harapin ang lahat ng pagsubok. Sana po, lahat ng sumuporta sa unit team, kasama na po si Speaker Martin Romualdez, ay hindi maging instrumento ng pagkawatak-watak. Attorney, sa tingin niyo po itong intention no, sa planong pagpapasok sa ICC na mga may akda ng resolusyong ito ay upang i-persecute yung mag-amang Duterte po? Wala na pong ibang intention yan. Kasi unang-una yung timing. Bakit ngayon lang? Ang tagal ng issue ito. No? Pangalawa, pumutok lang ito nung nagkaroon nga ng lamat sa relasyon ng Vice President Duterte at ni Speaker Romualdez. At dahil ako'y minsan na may naging kongresista, paalala ko lang sa inyo no, na talagang parang Diyos ang speaker. Panahon ng Pantaleon Alvarez, dinikdik niya ang Tadeco dahil yung away niya kay Florendo. O di ba ginamit rin niya ang power of investigation. Si Majority Floor Leader naman, Parinya, sa mga panahon na yon, katunggali niya si Amy Marcos. Di ba nagkaroon din ng investigasyon sa Kamara kung saan dinikdik din ang Amy Marcos ng mga panahon na yon na isang gobernador. So wag po natin kakalimutan ng kasaysayan. Lahat naman po ng Korte Supremang mga desisyon, nagmula talaga yan sa politikahan na pumasok ang hukuman bilang final arbiter. Attorney, sa kabila po ng mga pangyayaring ito, ano po sa palagay niyo yung impact nito sa taong bayan? Mas lalo po bang lumakas o humina po yung suporta ng taong bayan sa mag-amang Duterte? Well, naguguluhan ng taong bayan in the same way na naguguluhan ako. Bakit nagkakaroon ng watak-watak? Isa nga lang yung plataformang pinangako ng mga tandem ng Marcos Duterte pagkakaisa. Ang panawagan ko po sa lahat na nagtataguyod ng pagkawatak-watak, wag naman po. Kasi record po sa ating kasaysayan, 32 million, 31 million, first time po nangyaring ganitong kalaking suporta na patunay na binibigay importansya ng sambayan ng Pilipino ang pagkakaisa. Attorney, another po, inihayag po ni Representative Franz Castro na hindi dapat nakialam si Vice President Duterte sa mga tungkulin ng mababang kapulungan kasunod po ng resolusyon na inihain sa Kamara na humihimok sa gobyernong makipagtulungan sa ICC. Your reaction on this po? In the same way, wala rin po siyang pakialam. Kasi ang desisyon po sa pagtulungan, ang pagiging miyembro, ang pagbibitiw sa ICC, ang sabi po ng Korte Suprema, tanging Presidente lamang. Thank you po. Thank you very much, si Secretary Roque. Good morning po sa lahat, lalong-lalo na kay spokesperson at sa apo ni Bayaning Bonifacio. Alam mo natin, nung 27 ginawa hong holiday just because of that issue, di ba po? Yung sa, yes. Ano pong masasabi nyo na ngayon, parang another occasion na naman. Pero ito yung realidad, di ba ho, na siya po ay dapat bigyan ng pansin dito ho sa ating pero hindi naging holiday ho ngayon. Ano naman ho yung naging magandang issue doon? Kasi yung 27 ginawa ring holiday for Andres Bonifacio. Yung paglilipat ng holiday, siguro discretion ng Pangulo yun. Pero tulad nga nung sinabi nyo, hindi naman natin maitatanggi na ngayong araw na ito, yung kapanganakan ni Gat Andres at ngayon din ginugunita at ngayon rin nag-celebrate yung mga kababayan natin ng kapanganakan niya. So, hindi mo pwedeng ilipat yun. Siguro yung pagkakaroon ng holiday, may epekto sa ekonomiya or pero hindi ko masyadong kayang sagutin yun dahil hindi naman tayo ang naging presidente. Pero kung akong presidente, mas gugustuhin kong
ang maging holiday talaga ay yung November 30. Kasi yun yung nasa batas. Tandaan natin, nung naipasa yung Bonifacio Day as a holiday, panahon po yan ng Amerikano. Na kung saan, nung panahon ng Amerikano, kapag binanggit mo ang salitang Bonifacio, ang salitang katipunan, pwede ka kagad ikulong. Subversive. Subversive yan. Pero dahil sa clamor ng mga sambayanan, nagkaroon tayo ng Bonifacio Holiday, nagkaroon tayo ng Bonifacio Monument. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, yung Bonifacio Monument, nung itinayo po yan, itinayo yan sa isang lugar na kung saan mataas ang mga damo, madawag. Ibig sabihin, walang pumupunta. Pero ngayon, halos nagiging na siyang sentro ng komersyo. So, yun po ang mga dapat nating balikan at tingnan na importante talagang dapat i-celebrate yung Bonifacio Day dun sa araw ng kanyang kapanganakan. Okay, salamat po. Para po kay Harry Roque. Bago ka magtanong uli, Yes. alam niyo po talaga, ako'y kapamilya rin ng isang revolusyonaryo, Silvestre Mendoza, na gaya ni Gat Bonifacio. At si Silvestre Mendoza ay kamag-anak din ni Jovi Salonga. Yan yung Wow. sangay ng aming pamilya na mga nabuhay din bilang mga mga tawag doon, anong Tagalog sa Oo. revolusyonaryo. Oo. So, bagamat bukas po, meron akong tanghalian kay Mayor Rizal Oo. na direct descendant ni Gato si Rizal, kinakailangan po talaga sigurong balikan natin ang kasaysayan at buhayin ang debate. Sino ba talaga ang dapat na maging national hero? Uy, maganda yan. Ang isa na nanggaling sa hanay ng ordinaryong mamamayan o isa nanggaling sa hanay ng mga ilustrado na ang tinatawag natin ngayon ay mga elite. Lahat po sila may importanteng papel na ginampan sa ating kasaysayan na nagdulot o nagbunga sa pangunahin at kauna-unahang republika sa Asya. Pero sa tingin ko, dapat bigyan natin na mas malaking dangal yung galing sa hanay ng ordinaryong mamamayan, si Gat Andres Bonifacio. Ay, by the way, si Secretary Last na lang. Yan o, si Victor Salonga, apo po sa tuhod ni Jovito Salonga. Siya po mismo. Okay, gusto ko lang pong pasalamatan, Kong, parating nyo po na nung panahon ho ng PRRD, kung ang iniisip po ng mga kontra gusto dun sa ICC, gusto ko lang pong pasalamatan ng Pangulo, ng dating Pangulo, dahil po sa aming hong lugar ay pinatunayan po ng PRRD ay tamang disiplina ang ginawa. At ngayon po kabaliktaran ng sitwasyon namin. Ito po yung pinagsisintir ko. Yung ginagawa ng mga gusto sa ICC, siguro much better doon na sila tumira sa Amerika. Kasi batas ng Amerika yung gusto nilang pairalin. Ito po puso ko to, sarili ko hong damdamin na hindi ko gusto na ipasok nilang pilit yung ICC sa utak ng mga kabataan kasi marami yung mga kabataan ang nagpaparating na wag na sanang dumating sa ICC anuman yung problema. Ang mga Pilipino po, kahit saan larangan, magagaling po tayo. Kahit kasama po yung mga Chinoy, magagaling po ang mga Pilipino. Kaya yung ICC, tigilan na po nila yan. At sana po, Kong Harry Roque, dumating po kay Pangulong Duterte na ang kanyang leadership ay number 1 ho sa buhay namin na kasing edad ko. Ako po si Juvie de Guzman, DWBL. Salamat po. Juvie, maraming salamat. Makakarating po kay FPRRD. Lilinawin ko lang po, ang Amerika po hindi miyembro ng International Criminal di Court. sila member It din. is a European court, a predominantly European court. Okay. Yes, may tanong din. Good morning. Morning. Hello. Morning po. Attorney Gary po. Sir, I understand may proposal po yata kayo na sana magkaroon ng isang monument si Gat Andres Bonifacio doon sa kanyang museum, no? Museum doon sa kanyang lugar na kung saan pinanganak sa Tondo, Maynila. Kumustahin ko lang po kung ano po yung status nito. Nakipag-unayan na ba sa mga historical commission or baka NICP kabilang ba ron? Yun pong pagtatatag na or pagtatayo ng isang
museo para kay Andres Bonifacio. Kasama po natin si Kaking Cortez na humihikayat lalo na sa City of Manila na sila ang manguna para dun sa pagtatayo ng isang museo. Palagay ko naman, pagka naitayo yun, maraming nagmamahal kay Andres Bonifacio ang magko-contribute ng mga mementos, ng mga datos, kung bakit dapat na magkaroon ng sariling museo si Gat Andres. Makikita naman natin, maraming mga bayani ang merong sariling museo. Alba, si Mabini, si Rizal. Pero bukod tangi pong si Andres Bonifacio yung wala, unang-una, sabi ko nga po, dahil sa nung namatay siya, malaki ang naging epekto sa pamilya ng pagkakamatay ni Gat Andres. Kaya ho, maraming nagpalit ng apelyido, marami ang nagtago sa amin, kailan lang yung nag-come out in the open. So siguro panahon na mailagay natin yung isang museo para mas lalo nating maunawaan sino ba talaga si Gat Andres Bonifacio. Alam nyo, for example, maraming kababaihan ang nagsasabi na yung mga feminista na kinukuha yung ibang teorya ng ibang bansa para ipaglaban ang mga kababaihan. Pero nakakalimutan natin na panahon ni Gat Andres, isinulong niya na yan. Kung babasahin natin yung kartilya ng Katipunan, kasama sa mga ipinaglalaban ni Gat Andres ay ang kapantay na karapatan ng mga babae. Kung titingnan natin doon sa kartilya ng Katipunan, may nakalagay doon. Ang babae ay wag mong tingnan na isang libangan lamang. Bagkus, ito ay isang katuwang sa kahirapan. At alalahanin mo, ang iyong inang nag-iwi sa iyong kasangkulan. So, ibig sabihin, kung titingnan mo yung mga aral ng Katipunan, kung susundin ng bawat Pilipino yung kartilya ng Katipunan, yung mga morals na ipinapangalandakan ng Katipunan, palagay ko, mas magiging maunlad, mas magiging progresibo, at mas magiging malakas ang ating bansang Pilipinas. Attorney, pagkakalam ko sa napatay po, no? Meron bang mga pasyalan na pwedeng puntahan ng mga tao? May plano ba kayo magkaroon doon sa lugar? Meron na pong itinayong parang pasyalan sa Maragondon ang alam ko doon kung saan siya yung tinatawag na kung saan siya namatay. Meron doon pong ginawa yung na ang nangangalaga ay yung munisipyo ng Maragondon katuwang ang National Historical Commission of the Philippines. So, alam niyo naman, medyo iba ang dating pagka pinag-uusapan ay yung kamatayan ni Gat Andres. Kasi kapag pinag-usapan yon, may mai-involve na ibang mga personalidad. So, mauungkat sino ang pumatay kay Andres, bakit siya pinatay. So, yung mga bagay na yon. Okay, Attorney. Kay Secretary po. Secretary, doon pwede po ba regarding sa kaso ni Leila de Lima? Kasi parang, I understand, parang may binabanggit po kasi kayo doon sa video na kung saan yung judge na humawak po sa kaso ni de Lima, parang nabanggit niya, favorite po siya na estudyante before ni Secretary de Lima. Pwede po pagilinaw. Well, yan po ay sinabi sa akin ng kaklase mismo nung judge sa klaseng yun. 92, 93 Persons and Family Relations sa San Beda. Dahil nagtatlong taon po yung judge na yan sa San Beda. Pinagbigay alam ko na po yan sa mga prosecutors, hindi naman po ako abogado sa kasong yon, so wala na po ako ibang magagawa. Basta alam na nila yan. At saka hanggang ngayon po, hindi nanggagaling sa bibig ni Leila de Lima ang denial or confirmation. Hinayaan niyang ibang magsalita para sa kanya. At ang sinabi ng spokesperson niya, hindi niya maalala. Bilang isang profesor din po ng batas, ng 20 years na, imposible pong hindi mo maalala kung isang estudyante mo ay magiging wes. Lalong-lalo na kung siya ang magiging wes mo sa sarili mong kaso. Pero wala pa pong nanggagaling sa bibig ni Leila de Lima, kaya safe siya. At pati po ang wes, wala naman sinasabi, wala naman ako magagawa, hindi ko naman kaso yan. So,
ang akin lang, mapagbigay alam para malaman din ng, hindi ko kasi kakilala kung sino yung mga piskal dyan. Wala akong relasyon at all sa kasong yan. Ang alam ko lang, nanggaling dun sa kaklase mismo ni Judge, sa kaparehong klase, 92, 93, Persons and Family Relations, San Beda College of Law. Sekretong umatras doon sa mga naging witness against former Senator Leila de Lima at isa na rin po doon si Sandra Cam na kung saan kaalyado at kumbaga inampo ng during kay Pangulong former President Rodrigo Duterte and then kalaunan umatras at talagang nagpa-presscon pa para pirahin yung grupo ng Duterte Group na kung saan umampon sa kanya. Sa legalidad, meron bang plano ang grupo po ninyo na sampahan ng kaso itong mga nagbigay na ng nanumpa tapos umatras? Wala po kaming personalidad kasi hindi kami kasali sa kasong yan Yan po ang dilema namin. It's a public interest case dahil it's wide-scale drug trafficking, pero wala po kaming mga personalidad. Pero ang akin nga, ang Korte Suprema na nagsabi, huwag paniwalaan ng mga bumabaliktad dahil mga bumabaliktad, nabibili, natatakot. Yun lang naman ang sabi ng Korte Suprema, hindi po si Harry Roque yan. Good morning po. Para po kay Atty. Gary Bonifacio. Sir, Bonifacio po ay batang Tondo. And then possible ba na meron pang lugar doon sa Tondo para pagtayan? Or possible po ba na yung National Museum ang i-convert sa Bonifacio Museum? Thank you. Sa Tondo, medyo mahirap na. Unang-una, yung dating pag-aari ng mga Bonifacio doon, yung pong Tutuban, ay commercial center na. Kung matatandaan nyo po, yung buong area ng Tutuban, yan po ay dating propriedad ng mga Bonifacio. Dahil nga lamang at kinailangan ng pamahalang Kastila yung lugar para pagtayuan ng tinatawag na Pero Carril. So, naibenta po yan ng mga magulang ni na Gat Andres sa pamahalang Kastila. Tapos later on, ngayon ay yung tinatawag na nating Tutuban Center. So, makikita nyo po, si Bonifacio, hindi naman talaga yung masasabing dukha, pwede nating sabing nasa middle class dahil ang kanyang nanay ay isang Spanish mestiza. May mga uncle siya na mga kabesa de barangay. So, doon sa patanong nyo po kung may paglalagyan pa ba ng museo doon, palagay ko medyo mahirapan na po ngayon dahil sa commercial area na yon. Although sabi nga po ni Kaking, may in-identify na ang Manila Tourism Office na pwedeng paglagakan or pagtayuan ng museo. Kung matutuloy po yun, mas maganda po dahil magiging accessible po, hindi lang po sa mga Manileño, kundi po sa lahat ng mga tao na siyempre dahil ang Maynila ang sentro ng kalakalan ng komersyo, mapupuntahan po yung magiging museo ni Gat Andres. Sir, nabanggit na po ba kung saan mismong lugar sa Maynila? Si Kaking po ang mas nakakaalam No Ano po? update. Magandang araw po, no. Gaya po nabanggit ni Sir Willie, nilapit po namin sa kanya itong bagay na ito dahil sa 168 years na kaarawan ng Supremo Bonifacio, siya lang ang bayani natin na walang maayos na libingan dahil hindi matrace ang kanyang bangkay. Wala rin siyang maayos na tahanan na masasabi natin sa kanya. Ang nababanggit nga po, sabi nga po ni Atty. Gary, yung Museo ng Katipunan, para sa buong Katipunan yun. Kumbaga si Rizal, merong museo sa Dapitan, sa Port Santiago, pero meron siya sa Calamba, di ba? Kaya yung pong lugar na maaari po nating i-propose, lahat po ito yung proposal po namin. No? Tandaan niyo po, yung resolution na binigay po namin sa inyo is a draft resolution na gusto po namin i-propose dahil para magkaroon po tayo ng pag-uusapan. Yun pong liwasang Bonifacio, meron po dong hidden garden na na-identify na maaaring may espasyo pa ho
Ano lang po yun, kaharap lang po ng Liwasang Bonifacio. At may space pa po doon kung maaari na mapaglagakan ng kanyang museo. At nakakatuwa po yung sinabi ni Atty. Gary, sila mismo po pwedeng merong ilagay na mga artifacts, no? Meron pa po pwedeng ilagay tungkol kay Bonifacio. At ang embahada po ng Espanya, matagal na nagbigay po sa atin ng digitized copy ng halos 1,000 dokumento ng Katipunan. Meron po doon mga documents talaga ng mga sulat kamay nila Andres Bonifacio na hindi pa po available sa public, kumbaga for general consumption, yung nakakapunta lang sa library, yung nakakapunta lang sa NHCP o sa lugar na kung saan meron silang digitized copy. Pero sa publiko po, sa DepEd, sa maaaring ma-access po ng mga common na tao, hindi po siya ganun pa available. Kaya napakalaking bagay po nung museo dahil marami pong issue na dapat pag-usapan kay Andres Bonifacio na maaari po nating mailagay po doon. Yun lamang po. Thank you. Attorney Gary at kay Attorney Harry, bilang sikat na abogado kayong dalawa, itong kaso ni Andres Bonifacio na linitis siya sa Cavite, na nabasa ko sa kasaysayan, parang isang araw lang na ginawang trial na parang alanganin daw yung defense na lawyer na binigay ng gobyerno noon. Pwede bang i-rehabilitate yan kaso na yan? May sinabi si Secretary Harry kanina about prospective. Ilang taon pagpatay na yung kaso or nawala na, pwede pa ba balikan na may injustice? Kunyari, Secretary Harry, may miscarriage of justice 100 years ago, kahit na matagal na, lampas sa 5 taon, 50 taon, pero sobrang high profile, pwede bang gawing symbolic retrial or pwede ba i-rehab sa judicial? Kasi parang in the records of the Philippines, of the Philippine Revolutionary Government at that time, na-try siya, tapos ginawa siyang kriminal, as nahatulan siyang kamatayan. Anong opinion nyo as lawyer about this? Historically, curious lang ako. May ganyan ba na, kunyari 100 years ago na president na talagang obvious injustice? Well, yan po ay nakalipas na, prescribed na. So, wala Iba na yung pong proscribed legal saka na remedy. Oo. Oo. Pero, ang ginawa nung ilang mga kababaihan, akala nila kasi hindi na po pwedeng magkaso sa kahit anong forum, yung mga comfort women, nagtipon sila sa Tokyo at gumawa sila ng Tokyo War Crimes Tribunal na initiated by civil society. Pero mga West, respetado sa international law. So may visa rin ang sinasabi nila dahil sila ay mga most qualified publicists under international law. So it is more of a symbolic trial. Pero syempre kami, dumulog kami sa Korte Suprema nung tinapon ng aming basura, pumunta kami sa Committee on Elimination and Discrimination Against Women at nanalo doon. So hindi naman kinakailangan na token victory lang, kung pwedeng maging toong victory. So, pero pagdating dito kay Gat Bonifacio, siguro nga, ang ating mga manaliksik, ang ating mga historians, ang ating mga estudyante, magkaroon tayo ng symbolic trial sa mga nasasakdal doon sa pumatay kay Gat Jose Rizal, gamit bilang ebidensya ang mga katunayan na kabahagi na ng ating kasaysayan. Uy, magandang suggestion. Anong reaction nyo, Attorney Gary, sa sinabi ni former Secretary Harry Roque na pwedeng gumawa ng symbolic trial, i-rehabilitate kahit na judicially or, di ba, yun pangalan ni Andres Bonifacio? Kung hindi po ako nagkakamali, meron po dating isang retiradong justice ng Korte Suprema na nagbalangkas or tumingin ulit dun sa trial ni Gat Andres. And sa pinakahuli, ang naging conclusion niya, nagkaroon ng mistrial, nagkaroon ng injustice. So, ang nagsabi po noon at ang nag-aral po noon ay isang retiradong maestrado ng ating kataas-taasang Korte Suprema. At tingin ko, pamula po noon hanggang sa ngayon, walang makapag-question dun sa naging pag-aaral niya, si Justice Abraham Sarmiento. Siya yun? Opo. Nakasama ni
Senator Salonga sa law office yata. Pamula po no, nung mailabas niya yung kanyang pag-aaral, hanggang sa ngayon, walang individual na nagque-question o tumutulig dun sa naging pag-aaral niya. So, makikita po natin na nagkaroon talaga ng injustice nung panahon yun. Isipin mo, ikaw na nagtayo ng katipunan, naglunsad ng revolusyon laban sa pamahalang Kastila, tapos ngayon pararatangan kang ikaw ang gustong magsuko ng revolusyon. Tapos isang araw lang daw ang paglilitis, ano? So, Isang araw. ano po nun, wala sa tamang wisyo yung ganong katwiran. Pero pansinin nyo, after pong mamatay ni Gat Andres Bonifacio, ano ang nangyari sa revolusyon? Biglang nawala. Biglang humina. Biglang nawalan palang bula yung revolusyon. Bakit? Kasaysayan po ang magsasabi nito kung ano ang totoong nangyari. Mismong mga Pilipino po sa ngayon ang magsasabi kung ano ang nangyari or ano ang naging epekto nung namatay si Gat Andres Bonifacio. Humina ang revolusyon, natalo ang revolusyon dahil pinatay ng kapwa Pilipino si Gat Andres Bonifacio. Thank you, Attorney Gary. Congratulations, Attorney Harry Roque, for being also one of the defenders yan. Nanalo sa UN this year, di ba? Oo, sa CEDAW yun sinabi na binigyan ng hustisya ulit internationally. Thank you for, sila din si Attorney Harry Roque din ang abogado ng puro mga api, mga inaapi, mga underdogs. Kaya congratulations. Ito naman dito, si Andres Bonifacio, kahit na sobrang sikat, underdog of Philippine history pa rin. Saka biktima ng injustice. Kaya maganda na nandito si Attorney Gary Bonifacio na descendant and lawyer, and nandito si Attorney Harry Roque. Yun minention yung Mendoza Revolutionary siya of the Philippine Revolution. Pakikwento Lumaban konti. po siya sa Philippine-American War at ang kwento po namin ng aking mga lolo at lola ay siya po ay nakapatay ng highest ranking American officer ng Philippine-American War. Kami po yung mga taga-Taal din at taga-Maynila, ang Mendoza Cruz clan. Pero mga taga-Sampaloc po, hindi naman taga-dito. Yes. Oo. Attorney, kasi dalawang lawyer po kayo. Para sa train project. Oo. Opo. Nasa batas po ba na pwedeng i-recover kasi recognize po as hero po ang ating bayaning Andres Bonifacio. Pwede bang bawiin yung property na kahit naibenta na? Wala na yata. Hindi na po kasi kung naibenta, isinuko mo na yung karapatan mo sa pagmamay-ari. So iba na po ang nagmamay-ari nun. Hindi naman, iba naman yung parang expropriation na hindi ka binayaran, pwede bawiin. Pero dahil may nangyaring bintahan na maayos naman, so talaga pong hindi na natin pwede bawiin yon. Pero parte na lang po ng kasaysayan yon na yung pong nangyaring transaksyon ay talagang naganap. Attorney, last na po. Marami po kasing hindi nakakilala sa angkan or siblings, mga kapatid ni... kwento nyo. Baka pwedeng ikwento po. At kanino po kayo nanggaling na kapatid? Thank you. Anim pong magkakapatid si Gat Andres. Si Andres Bonifacio po ang panganay. Sumunod po ay si Siriaco and then po si Procopio. Diyan kayo nanggaling. So si Procopio po yung lolo ko, yung pinanggalingan ko. Bali yung lolo ko po ang apo ni Procopio na lumaki sa Mindoro. Tapos yun pong si Espiridiona na namatay nito 1963. And then huli po si Truadio, yung bunsong lalaking kapatid ni Andres. At pinakahuli po si Maxima. So anim po silang magkakapatid. Ang mother po ni Andres ay isang Spanish mestiza na taga Zambales. Ang tatay naman niya, Bonifacio, na
may lahing Kapampangan. So makikita nyo po, yung hindi lang kumaga, si Andres, sapagkat yung dating tutubang property ay pag-aari ng mga magulang ni Gat Andres, kaya doon po siya lumaki, doon po siya ipinanganak. Pero marami po siyang mga kamag-anak na nandito sa Taguig, Pasig, Montalban, Rizal. Yung mga suburbs po ng Maynila, nandun po halos yung mga Bonifacio. Dalawa daw, di ba? Meron po siyang unang naging asawa, yung kababata niya, si Monica. And then after po nito, namatay yun, naging balo si Andres. Napangasawa naman niya si Gregoria de Jesus. Kay Gregoria de Jesus, may isa po siyang anak pero namatay din kagad. Kaya po, wala na pong naging direct line talaga galing kay Gat Andres. Taga-Tondo din po. Si Gregoria de Jesus po ay taga-Binondo. Microphone. Storya ni Bonifacio. Maganda tanong niya. Pwede bang ituring na presidente o pangulo ng Pilipinas si Gat Andres Bonifacio? Tanong para sa dalawang abogado dito. Pwede ba siya de facto or unofficial? Pwede ba? Sa bago pong dokumento na galing sa Archivo General Militar de Madrid, lumalabas na ang katipunan nung sumiklab ang Revolusyong 1896, hindi na siya isang secret society, kundi isang revolutionary government. Actually, bago pa po lumabas yung Archivo General Militar de Madrid na documents, isinulong na po yan ni na Dr. Mila Guerrero, ni na Manny Encarnacion, na merong revolutionary government na si Gat Andres Bonifacio. Bago pa yung tinatawag na republika ni Emilio Aguinaldo. So kung titingnan natin sa kasaysayan at kung pag-aaralan, base sa mga batis, yung mga primary details, lumalabas po na yung revolutionary government, pwede po nating ituring si Gat Andres as first Philippine president, first revolutionary president ng pamahalaang Pilipinas. Kaya nga po, sabi ko, kung magkakaroon ng Bonifacio Museum, mas lalong iigi, mas lalong iigting yung malalim na pag-aaral sa buhay niya, sa revolusyon, sa katipunan. Attorney Harry, ano Ako lang opinion niyo? kay Panyero, saan mo gusto ang museo ni Gat Andres Yes, Bonifacio? maganda yan. Well, kung ako pong pinakamaganda po ay sa Maynila na rin dahil doon siya pinanganak. Kung may isinasuggest po ang city government doon sa sinasabing malapit doon sa liwasang Bonifacio, pwede rin po doon. Ang importante po doon is ito ay maging accessible sa lahat po ng mga individual, sa lahat po ng mamamayang Pilipino. Na pag pumunta doon, makikita ganito pala ang naging buhay ni Gat Andres, ganito pala ang mga itinurong aral ni Gat Andres, ganito ang dapat kong gayahin kay Gat Andres. Kung bibigyan ka ng room sa National Museum, Magandang Gat Andres idea. Bonifacio room. Uy, maganda yan Kasi doon talaga yon at the heart of the city. No? Okay na ba sa inyo yan? Yung Gat Andres Bonifacio room sa National Museum? Uy, magandang idea. Okay din naman po, wala naman po, ang importante po is magkaroon talaga ng sariling museum na dedicated lang para kay Gat Andres. Para lahat ng individual, lalo na yung mananaliksik natin,
ay mas lalong mapag-ibayo yung kanilang pag-aaral. Sabi ko nga po, nitong panahon nung 2014, 2015 lang lumabas yung mga bagong datos. So mahaba pa po ang pag-aaral na gugugulin natin para mas lalong maitama ang ating kasaysayan. Kasi dun sa sinasabi niyo mga dokumento na lumabas ngayon lang, baka nga dapat isulat muli ang kasaysayan at kilalanin si Andres Bonifacio bilang kauna-unahang presidente at hindi si Emilio Aguinaldo na alam naman natin na pinaghihinalaan din, no? Doon sa isa sa mga nagplano na pagpatay kay Andres Bonifacio, di ba po? No? So, tama po yan. Sana po ay mas marami pang mga manaliksik ang magbasa niyan. Naka-Espanyol po yan, kaya hindi ako po pwede. Dahil ako binabato ko ng Spanish teacher ko nung nasa UP ako eh. 3 beses ako binato eh. Dahil talaga hindi ako matuto ng Espanyol. Ayaw talaga ng utak ko. Gaya ng ibang mga Pilipino, ayaw magpasakop ng utak ko sa mga Kastila. At kaya naman tayo lang ang naging colony ng Espanya na hindi nasakop ang ating pag-iisip. No? Kung saan nabigo ang ang Kastila, nagwagi naman at naging matagumpay ang mga Amerikano. Dagdag ko lang po, no? Meron po ako dito sa cellphone ko. Ito po ay halaw sa dokumento ng Archivo General Militar de Madrid. Karamihan po ng nasamsam na mga katipunan documents ay nakasulat po sa wikang Tagalog. Wow. Kung makikita nyo po dito, yung burador nung pag-ibig sa tinubuang lupa na tula ni Gat Andres, naririto po. Papakita ko po kay Secretary. Pati tula. Pag-ibig sa tinubuang lupa, Wow. pati po yung mga stanzas na binura niya. So si, Makikita niyo po doon. Makata Kaya po pala ito, poet. Poet Kung din pala. pag-aaralan, Tagalog po ito. Hindi po natin kailangan isalin sa wikang Banyaga. So si, Ang kailangan lang po natin ay maipakalat ito, maging bukas sa publiko, Wow. para po mas lalo nating maintindihan kung ano ang diwa ng Katipunan, ano ang diwa ni Agat Andres Bonifacio. so si Bonifacio pala sumusulat ng tula pala. Hindi ko Yung alam. napakagandang tula na ginawang awiting. Anong pag-ibig pa? Wow, galing kumanta ni Secretary. Kay Bonifacio pala yan. Hindi lang pala theater actor siya, poet din. Ang galing, galing. Yes. Oo, pakipaliwanag i-explain. Kung babasahin po natin yung tinatawag niyang stationary, meron po nakalagay doon, Andres Bonifacio, may pag-asa. Unang nagtatag or unang nagalaw ng revolusyon. Tapos nakalagay po doon, Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. Pag sinabi pong Haring Bayang Katagalugan, Sovereign Republic of the Tagalogs. Hindi po hari ng bayan, kundi haring bayan, sovereign nation. At yan po ay nasa dokumento. Kaya pala yung, yung follower niya si Macario Sakay, yung republika niya, ang tawag niya, Katagalugan Republic din. Opo, at nung panahon po na nabubuhay si Gat Andres, kapag sinabing Tagalog, meron po yung footnote. Ang nakalagay po doon, ang sino mang nakatira malapit sa ilog, sa makatuwid, ikaw man ay Bicolano, Ilocano, Tagalog, Kapampangan, Tausug, ang tawag sa iyo ni Gat Andres ay Tagalog. Kasi taga-ilog. Kaya ang galing niya, pati pangalan ng bansa, ayaw niya na kolonyal. Kasi ang Pilipinas galing kay Felipe, yung hari ng prinsipe noon ng Espanya. Galing ha. Kaya maganda yung suggestion ni Attorney Harry Roque na pag-aralan natin ang kasaysayan natin, baka pwedeng i-rewrite natin ang history. Attorney Harry, kailangan ba ng batas para iproklama isang tao bilang Pangulo ng Pilipinas sa kasaysayan? Kailangan ba? Kasaysayan ang magdidesisyon dyan, hindi batas. Okay. Galing, galing. So, sa akin, talagang tignan natin itong mga bagong impormasyon. Kasi kung talagang revolutionary government siya, that is
de facto government Yes, yes. bago pa magdeklara si Aguinaldo. At syempre, sa akin mas importante yan na makarating ang mensahe sa mga kabataan ngayon, nagdeklara na kauna-unahang republika sa buong Asya ay galing sa hanay ng ordinaryong Pilipino at hindi sa hanay ng mga Portuguese. Ang galing ha. Well, nasa ano yan eh. Alam mo kasi syempre, ang mga nagdeklara naman kung sino ang ating national hero, mga banyaga rin, hindi naman tayo eh. Oo So kaya nga. nga, ang sinasabi ko, Oo nga. panahon na para mga Pilipino ang magdesisyon kung sinong kikilalanin natin bilang national hero. Maganda Tayo naman sinabi. ngayon na magsalita. Maganda sinabi ni Secretary Harry. Sabi nga sa kasaysayan, di ba, the victors usually write the history. Tapos ang kasaysayan ng Pilipinas, kadalasan, ang sumusulat, yung mga nananalong kolonyal na bansa. Maganda sinabi nyo, ha? Alam nyo, doon sa isang Spanish newspaper noong panahon ni Ay, oh, Cat may Andres, picture, may picture. may lumabas na picture ni Na Cat naka-coat Andres. and tie. Nasa damit po ni Kaking. Ang nakalagay doon, Presidente. picture ni Cat Andres. Tapos nakalagay, Presidente de la República Tagala. Oo, So, ibig tama. sabihin, mismong ang pamahalaang Kastila nung panahong yon, kinikilala si Bonifacio bilang Pangulo ng Republika Tagalog. So, kinikilala nun ng Kastila na merong Tagalog Republic na itinayo si Gat Andres. Na unang gobyernong revolusyonaryo nung mga panahong iyon. May Dokumento po ang nagsasabi, wag nating i-twist yung document, wag nating i-twist yung kasaysayan. Yung sinasabi natin, kung susulat tayo, sundin natin yung mga datos ng ating mga kasaysayan. Kasi kung ititwist mo yan, ayaw mong tanggapin, para mo na rin sinasabing, ayaw kong tumanggap ng aking kamalian sa kasaysayan. Kaya nga po, dapat itama ulit natin, pag-aralan, nang maging bukal at bukas sa lahat. Mga libro. May libro si Adrian Cristobal, nakita nyo, tungkol Bonifacio. So maganda, may sinasabi siya about libro. May plano ba kayong gawing libro or tungkol dyan sa mga sinabi niyong ideya na May unang mga ilan Pangulo? na pong historiador na ngayon ay nag-aaral ng mga dokumento, yung Archivo General Militar de Madrid. Hindi na, kumbaga, hindi na yung libro mismo ng Espanyol yung dapat nating tingnan eh. Kundi yung mismong batis ng kasaysayan, yung mismong mga dokumento. Ito ang magpapatunay na may bagong pananaw kay Andres Bonifacio na kung saan lumalabas bago pa magkaroon ng unang republika, meron ng revolutionary government na itinatag si Gat Andres. Thank you. Secretary Harry, nakita ko sa balita kagabi, ginugoogle ko, Bonifacio Day. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nagbigay siya ng Order of Lapu-Lapu yata or Special Award kay Bonifacio. So si dating Pangulong Duterte na pro-masses din, na ayaw niya masyado sa mga elite minsan, idolo din niya siguro itong si Bonifacio na anti-colonial nationalist. Dalawa po talagang binigyan ng parangal ni dating Presidente Duterte. Si Lapu-Lapu, na talaga namang kauna-unahan tumindig laban sa kolonyalismo, at itong si Gat Andres Bonifacio. Dahil siya po ay galing talaga sa hanay ng ordinaryong mga Pilipino. Hindi kasi siya, well, ang tingin niya, lahat sila mga bayani, pero kinakailangan, bigyan nga natin ng mas importansya yung galing sa hanay ng ordinaryong mamamayan. At yan po si Gat Andres Bonifacio. Ang galing ha. Very inspiring. Ay, may tanong din sa, sa likod. Yes. Attorney Harry Roque, may tanong. Sabi niyo po kanina, kasaysayan ng magdedesisyon sa hindi yung batas. So paano po yung magiging proseso sa pagtama ng kasaysayan? Manaliksik muna at patunayan natin itong Tagalog Republic. At titignan natin ang batayan kasi sa international law, merong estado kapag merong gobyerno, may teritoryo, merong kapasidad na pumasok sa mga tratado,
At ito ay ano pa ba? Populasyon, may populasyon. So yun po yung apat na elemento ng pagiging estado at ang titignan natin kung yung apat na elemento ng pagiging estado ay narariyan sa Tagalog Republic. Ayan, Secretary Harry no? Attorney, ano pong masasabi ninyo tungkol dun sa mga nagsusulong na muling buksan ng war on drugs ni Pangulong Duterte at na mapasama sa ICC muli ang Pilipinas? Walang sinasabi ko pa, wala na nawala na yung jurisdiction ng ICC, kasalanan po ng prosecutor yon. Natulog siya sa pansitan bago siya humingi ng otoridad sa pre-trial chamber. 3 taon na nakakalipas matapos pag-epektibo ang ating pagbitiw sa ICC. Pero kahit kailan naman po, pwedeng buksan yung issue na yan dito po sa Pilipinas. Kung meron pong ebidensya, magsampa ng kaso sa Pilipinas at ang palagi naman sinasabi ni Presidente Duterte, haharapin niya ang kapwa Pilipino, hindi po ang mga dayuhang mga West. Attorney, maraming ayaw talagang tumigil na batikusin yung ganyang kagaya po ng Makabayang Black. Ano pong masasabi niyo? Magkakaroon po rin niya ng katapusan at malapit na po, parating na. Pakiulit. Anong sagot niya? Ano tanong niya? Magkakaroon na rin po yan ng tuldok. Ano Dahil sa yan? lahat ng kontrobersiya, iisa lang po ang final arbiter na nagtataguyod ng saligang batas ng Pilipinas at yan po ang Korte Suprema. Ang masasabi ko lang, magkakaroon po ng pagkakataon, magsalita ang Korte Suprema mismo. Wow. May kaso ba? Malapit na. Wow. Talaga, oo. Ay, Tama na yung sinabi ko. Ang galing ha. Very exciting. Attorney Jimmy Mendoza po Maganda sa Sunshine Radio. Hindi ba ho panggigipit? Sunshine Radio. Hindi ba ho panggigipit to sa Duterte, dating Duterte administration, or target talaga nila dito si BP Sara para bumaba yung survey niya? Sa mulat-mula ang tingin ko po, tinatarget si BP Sara bilang leading contender sa 2028. Kaya nga po sinasabi ng lahat, napakaaga. Opo. I don't think kung sino man yung nag-aambisyon para maging presidente sa 2028, tingin ko, hindi siya papabura ng mga butante kasi aga-aga pa na dapat nagtatrabahong lahat, politika na ang inaatupag. So papasok na po yung 2024, attorney. Well, Medyo pukpukan na itong mga Yun nga ang nakakataka eh. Bakit yung tatargetin ang hindi naman tatakbo sa 2025? Diba? Sa Wala personal, naman eh, hindi sa naman siya personal tatakbo. kong tanong, attorney, kasi talagang yung pangalan nyo kilala na, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. So may chance pa ba na pwede ulit kayong tumakbo sa Ay, pagkasenador? Kung maganda sakaling tanong yan. tatakbo si BP Sara sa pagka-presidente, may plano ba kayo tumakbo sa pagkasenador? Malayo pa po yun. 2028 pa yun. Pero may Gaya plano po kayo? ni Inday Sara, ako'y nasa pribado ngayon. Atupagin ko muna hanap buhay ko. Bago ako mamulitika. Wala naman ako naipon sa mamamagitan ng pangurakot. Yung sandali na ako naging pambansang laway. Wala naman ako access sa kahit anong pondo nung ako'y naging pambansang laway. No? So, ako'y nagtatrabaho lang po. Binubuhay ko aking pamilya at naninilbihan pa rin sa bansa in private capacity. Attorney, last na lang, mga personal kong tanong to. Sakali man, may mag-udyok sa inyo at tumakbong senador, anong batas ang dapat niyong isulong para sa kapakanan ng mamayan? Anong batas gusto niyong isulong? Unang-una, patataasin ko po ang mga parusa sa mga nagsisinungaling sa hukuman. Dapat po maganda yan. may kulong. Kasi ngayon wala pong kulong dahil subject to probation and parole. Pangalawa, bibigyan ko pa rin yung naihain ko na. Napakadami ko pong naihain sa Kongreso. Ako pong pinakamaraming nais sa batas. Marami rin hindi nais sa batas. Nandyan din po yung sinasabi ko na Journalist Protection Bill, no? Na maganda magbibigay benepisyo sa mga mamamahayag na may banta sa buhay. Nariyan din po yung pagripaso ng criminal justice system natin, pagbalik po sa inquisitorial system na ang West, siya na ang kukuha ng ebidensya, hindi na inaantay sa abogado na magbigay ng ebidensya. Ang obligasyon ng mga abogado ay ibigay ang ebidensya ng mapabilis po ang paglilitis. Dahil yung kaso ko pong hindi comfort women, yung Maguindanao massacre, hindi po katanggap-tanggap na after 14 years at ginunita natin yung massacre na yan noong 23, hanggang ngayon hindi pa pinalang desisyon at wala pa silang nakukuhang datos. At syempre po, isang batas na kumikilala rin na ang mga comfort women ay talaga naging biktima ng war crimes nung pangalawang pandaigdigang digmaan para man lang bago mamatay silang lahat, kinilala ng Estado ang kaharahasan na
kanilang um, na experience nung panahon ng Hapon. Marami pa po yan. Pero, at syempre po, nais ko na rin tuluyan ng mawalang bisa yung EDCA na yan. Although yan po talaga, isa puder pa rin ng presidente, tingin ko po dapat balikan natin yung issue na yan at tanungin natin na dahil ang naging desisyon ng Korte Suprema sa pagiging constitutional ng EDCA, nakabase raw yan sa 1951 Mutual Defense Treaty. Paano naman mangyayari yun? Samantalang 1987 Constitution ang nagre-require ng hiwalay ng tratado na kinikilala na kabilang parte na siya ay tratado. So paano mo ma-invoke ang 1951 Treaty samantalang ang provision ng Saligang Batas ay 1987? Okay, so ilan lang po yan. Marami talaga ako. Kasi naman, nung ako'y tumakbo bilang kongresista, meron po talaga akong plataforma de gobyerno at doon yun ang binasihan ko para isulong lahat ng mga naisabatas ko naman. Kasama ng universal healthcare, libreng tanghalian sa kabataan, libreng irigasyon, at libreng tuition sa lahat ng state colleges and universities. Kamusta na ho si dating Pangulong Duterte? May nagtatanong dito, may mga chismis or balita na baka tumakbo siya sa 2025 bilang senador or kongresista nung narinig niya ho na Marites. Hindi naman chismis yan, sinabi niya yan eh. Pag in-impeach niyo si Sara, baka tumakbo kong vice president or senador. Hindi po chismis yan. Pero mukhang nagsalita na ang presidente, huwag niyong impeach si Sara dahil hindi karapat-dapat ma-impeach si Sara, tingin ko naman, makikinig ang mga kongresista sa presidente na. Very interesting. Attorney, Yes, may tanong dito yan. attorney. Do you think ang unity team ay buo pa rin sa kabila ng mga nangyayari ngayon between the Duterte and Speaker Martin Romualdez? And Buo pa rin po ang unit team sa panig ni Presidente Duterte at sa panig ni PBBM at ni Inday Sara Duterte, pero mukhang hindi na po kabahagi ng unit team si Speaker Romualdez. So kung meron mang nag-break away sa unit team, Tiwalag ang tawag nila Tiwalag. sa kung meron man tiwalag. tumiwalag, hindi po ang Duterte. Iba po ang tumiwalag. So are you saying still the unity team is still pa rin, intact pa Buo rin? po, nung nagsalita ang Presidente, huwag niyong impeach si BP Sara, ang aking pagkaintindi ron, tuloy pa rin ang unit team. Sir, what is your opinion or analysis on the chronological dito mga nangyari nito mga nakaraan? Una, meron question yung confidential fund ni BP Sara. Pangalawa, confidential fund ng Davao City. Sumunod, pinalaya si Leila de Lima na kilalang kalaban sa politika ng Duterte administration before. Sumunod po ay itong isinusulong na ICC ngayon. Itong huli ay yung kino-question ng prangkisa ng SMNI na kilalang kaalyado or malapit sa pamilya Duterte. Ano po ang opinion ninyo sa nangyayaring ito? Sinasabi ko naman kanina pa yun na meron talagang nagnanais na warakin ang unit team, sulong ng pagkawatak-watak kaysa pagkakaisa. Pero hindi po yan si PBBM, hindi po yan si BP Sara. Okay? So ang aking paniwala po, sana lang, kung talagang tunay nilang pinangangalagahan ang pagkawagi ng presidente, sumunod na lang sa kagustuhan ng presidente at ng vice-presidente na itaguyod pa muli ang pagkakaisa. Thank you, Attorney. Thank you sa mga interesting na tanong. Ang unang presidential election sa Pilipinas, controversial na, 1897 ba yan? Ang unang presidential election sa Tejeras Convention. Ngayon, wala pa yung presidential election sa 2028. Maruming politika na. May tanong dito. Ano lang po, bilang isang abogado, kasi dalawang abogadong magigiting yun nandiyan dyan, meron lang pong isang case na naitanong sa akin. Kapag po ba ang isang taong nagreklamo, halimbawa nagrereklamo ka sa isang tao, pagkatapos binayaran ka para tumahimik ka lang, yung po ba hindi na pwedeng i-apela kasi binayaran ka na? Yun lang po, salamat. Na-settle. Nagkakaroon po kasi ng usually ng Settled affidavit of desistance na ang kanyang reklamo ay resulto lamang ng hindi pagkakaintindihan. So, gagamiting ebidensya laban sa kanya yon, yung kanyang evidence, yung kanyang waiver and quit claim.
Thank you, thank you. Now, wala na tayong oras, sorry. Yung mga tanong ninyo, papadala natin kay Attorney Gary, Attorney Harry Roque. To celebrate ulit yung birth anniversary ni Andres Bonifacio, nagre-request tayo ng closing statement galing kay, request ako ng closing statement. Yes. Mag-closing statement muna tayo kay Attorney Gary and Attorney Harry Roque. So, closing statement to commemorate the birth anniversary, 160th birth anniversary ng unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At saka, research ko, siya ang leader ng unang nationalist anti-colonial revolution in Asia. Welcome, Attorney Gary Bonifacio, for your closing statement to honor Andres Bonifacio, your great-grand-uncle. Bukod po sa paggunita sa kanyang kapanganakan, mas mabibigyan natin ng buhay ang kanyang pagiging bayani kung mas pag-aaralan pa po natin ulit ang kanyang buhay, ang kanyang mga iniwang alaala sa atin, yung kanyang mga aral ng katipunan. At kapag naisagawa po natin to, doon po natin mas may papakita yung tunay na pagmamahal natin kay Gat Andres Bonifacio. Muli po, magandang umaga at maligayang araw ni Gat Andres Bonifacio. Thank you, Attorney Gary Bonifacio. Last but not the least, imbitahin natin si former Secretary Harry Roque for closing statement to honor Andres Bonifacio. Ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig ba wala nang awala, walang mahalagang hindi nihandog. Nawala ang ating mic. Tuguyaman Nawala. Nawala. Siguro, Yes. hindi na ako closing remark, kung hindi ulitin ko lang ang tula ni Gato Jose Rizal. Wala na pong ibang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig sa inang bayan. Gat Andres Bonifacio, buhay ka sa puso at damdamin ng lahat ng Pilipino.